na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at #1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas, at ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, Department of National Defense sa minadong panahon ng pag-aralan ng Honor Code o Honor System sa Philippine Military Academy. Tulong ng international community mas dapat hingin ng Pilipinas kesa sa Amerika sa usapin ng tensyon sa West Philippine Sea. Hingian natin ng tulong international community at huwag tayong magkamali na ulitin yung pagkakamali natin humingi ng tulong na naman sa Estados Unidos. Kaso sa 5 tinaguriang stem cell doctors dahil umano sa eleksyon sa Philippine Medical Association. Inang sumunog sa kanyang 4 na anak sa Bulacan, umaming planado ang kanyang ginawa. Yung nanay, pati nila, dyan na lang, nakaupo, tulala. Tinanong nila yung nanay ko, nasaan yung mga bata? Andun, patay na. Sabi ganun. Balita naman, negosyo mga kasama. National Tobacco Administration mamimigay po ng libreng biik sa Ilocos Sur. At balitang world, resulta ng halalan sa Crimea Peninsula hindi kinikilala ng international community. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali po ngayon na Lunes, March 17, 2014. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Buddy Obera. Ito naman si Weng de la Peña. Tayo ay live na live sa DYRI 774 RMN Iloilo, DYRR 792 RMN Ormoc, DXPR 603 RMN Pagadian at sa DWRS 927 RMN Viga. Live pa rin mga kasama, international via Ustream, Search RMN Manila, WRMN New York, USA, live din po tayo. At sa lahat ng mga #1 AM station sa buong bayan. Weather today. RMN News Panahon. Maaaring bukas po na hapon o gabi makapasok na sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area na binabantayan ng Pag-asa. Kaya naman, pinapayuan ho ang mga residente ng Eastern Visayas at Mindanao sa patuloy na paglapit ng naturang nabumuong sama ng panahon. Sa kabila nito ay tiniyak ng Pag-asa hindi naman ito gaano pong lalakas. Ngunit maaari pa rin maging ganap na bagyo kung hindi raw gaano makaapektuhan na iba pa mga weather system. Sakaling maging bagyo o bagong bagyo ang binabantayang LPA, tatawagin itong Tropical Depression Kaloy na magiging ikatlong sama ng panahon ngayong taon. Samantala, asahan din ngayong maghapon ang maaliwalas na lagay ng panahon sa buong Pilipinas maliban sa isolated thunderstorm. Mamayang hapon silang bahagi ng Mindanao. Live via satellite. RMN News Nationwide. Aminado po si Department of National Defense Secretary Voltaire Gasmin na kailangan ng muling pag-aralan ng Philippine Military Academy ang kanilang honor system. Ayon kay Gasmin, mahalaga ding na angkop o maging angkop ito sa pagbabago ng panahon. Tinukoy pa niya na sa kanilang panahon hindi masyado nagbibigyang pagkilala ang International Human Rights Law kung kahit may tuturing umanong bagong konsepto ito para sa kanila noon. Kinumpirma rin na opisyal na inatasan na mismo ng Pangulong Benigno Aquino III si PMA Superintendent Major General Oscar Lopez na magbuo ng technical working group para magsagawa ng pag-aaral hinggil sa issue. Si Gasmin ho ay miyembro ng PMA Class of 1968. Samantala ay pinubay na rin ng DND kay AFP Chief of Staff General Emmanuel Bautista ang gagawing reinvestigation sa kaso ni ex-PMA Cadet Jeff Aldrin Cudya. Hapon formal na nagtapos sa PMA ang makaklase niya sa Siklab Diwa class. Ang diploma ho ni Cudya dapat umanong ibigay na lamang. Kasama natin sa Balita Live si Conde Batak. RMN Report.
Iminungkahi ni Pangasinan Representative Leopoldo Batawin na dating tagapagsalita ng PNP at graduate din ng PMA na ibigay na lamang ang diploma ni First Class Cadet Aldrin Jeff Cudya kahit hindi na ito nakahabol sa graduation kahapon. Ayon kay Batawin, ibigay ang diploma ngunit hindi ito ikukomisyon sa sandatahang lakas matapos na malabag ang honor code. Ito lamang anya nakikitang maaaring compromise sa kaso ni Cudya. Paliwanag ng kongresista, hindi naman masasayang ang 4 na taon ni Cudya sa akademya dahil maaaring namang makapagsimula ng kanyang karir kahit hindi sa militar kung hahayaan na makuha nito ang kanyang diploma. Sa compromise na ito ay mapapanindigan ang pagpapahalaga sa honor code na bahagi ng time-honored tradition sa PMA. Dagdag pa ni Batawil, talagang nire-respeto ng mga kadete ang honor code dahil ito ang sukatan ng tatag ng karakter ng isang kadete at pundasyon ng tibay laban sa anumang uri ng tukso. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Bata, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Hati po mga kasama, reaksyon ng Kamara sa panibagong military cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa interview ng RMN kay bayan muna Congressman Nery Colmenares, naniniwala itong inuulit-ulit lamang ng gobyerno ang dati nitong pagkakamali sa pagpasok sa kasunduan na ipagamit sa US ang mga base militar. Ayon kay Colmenares, mas magandang sa international community humingi ng tulong ang Pilipinas sakaling lumala pa ang tensyon sa usapin sa West Philippine Sea, lalo na't hindi nagbibigay ang Amerika ng walang kapalit. Ang US, pag tumutulong yan, may kapalit yan at mas matindi ang kapalit. Tingnan na lang natin sa Iraq. Tutulong lang daw sila para ma-overthrow si Saddam Hussein. Matagal na namatay si Saddam Hussein, nasa Iraq pa sila. Ano yan kasi interest nila doon langis. Kaya hindi sila umalis dito sa atin. Ano bang interest nila sa Spratlys? Langis din yan So, sabi natin, palitan natin ng isang bully, isa pang bully, para lang tayong nag-sugal ng ating soberenya. So, sa kanang amin, hingian natin ng tulong international community at huwag tayong magkamali na ulitin yung pagkakamali natin humingi ng tulong na naman sa Estados Unidos. Git pa ni Colmenares, sakali magpagtibay ng framework agreement for the increased rotational presence sa pagitan ng US government, magiging fully in control na ang US sa Pilipinas. Sa tingin naman namin, yung economic and political na influence at control ng US dito has already made us a colony. Yung pagpasok na lang ng kanilang troops dito o ulit ay yun na yung magiging full-fledged na tayo dahil economic, political, cultural, and militarily nandito na sila sa bansa muli. Pero para naman po kay Deputy Majority Leader Sherwin Tugna, sinabi niya makatutulong ito sa pagpalitan ng kalamampang militar, partikular sa usapin ng depensa, lalo ngayong patuloy na binubuli ng China ang Pilipinas kaugnay sa pinagagawang teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Ito ay isang magandang hakbang ng ating pamahalaan upang lalong palakasin ang ating Armed Forces of the Philippines sa pamamagitan ng training, sa pamamagitan ng cooperation, sa pamamagitan ng pagpapalitan ng mga kaalaman tungkol sa depensa sa ating bansa, lalong-lalo na sa patuloy na paglakas at patuloy na pagpaparamdam ng presensya ng bansang China dito sa West Philippine Sea. Binara din ni Tugna ang pahayag po ni Colmenares kani-kanina lamang na magiging American colony na ang Pilipinas. Ito naman ay hanggang dito lamang at hindi naman ito makikialam kung paano papalakarin ang ating bansa. Economically, hindi naman ho papakialaman kung paano papatakbuhin ang ating bansa. Politically, hindi naman makikialam kung sino magiging presidente natin. Ngayon darating na 2016, hindi naman ho nakikialam, especially yung pag-exploit ng natural resources natin. Sa palagay ko po, speculative yung mga sinasabi na tayo ay colonization. At this age in time, hindi na po mangyayari ang sinasabing American colony po tayo. Una nang inihayag ni Defense Undersecretary Pio Lorenzo Batino na may tutuloy ng 80% pinal ang kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa. Bumwelta ho ang Philippine Medical Association sa pagsasampa ng ethics case ni Professional Regulation Commission Chair Attorney Teresita Manzala sa 5 stem cell doctors. Pinakakasuhan ng PRC sina PMA President Leo Olarte, Dr. Bew Castro, Dr. Ray Melchor Santos, Oscar Tino at Jose Sabili dahil sa pagiging unprofessional, dishonorable at unethical conduct. Paniwala ni Olarte, mali ang ginawang pagsasapubliko ni Manzala sa kaso at nais lamang siyang ipahiya nito.
Reklamo pa ni Olarte, tila itinapat ni Manzala ang paghahabla ng kaso laban sa kanya at iba pang doktor sa eleksyon sa PMA. Itinanggi rin ng doktor na peke ang kanilang isinumiteng endorsement sa Securities and Exchange Commission kasabay ng pag-akusa na isang sindikato ang umiiral sa PRC. Hindi rin nila sila ang namekeho ng pirma ng PRC chair taliwas sa akusasyon nito. Babala naman ni Olarte na tatapatan din ng legal na aksyon ang habla ni Manzala. Headlines. Pinlano na isang ginang ang karumal-dumal na pagpatay at pagsunog sa kanyang 4 na anak dyan sa Hulo Street, Barangay Iba, May Kawayan, Bulacan. Ito naging pag-amin mismo ng suspect na kinilalang si Mark Vester Darlucio, 33 anyos. Ito po yung ina ng mga bata na sinasabing may diferensya naman sa pag-iisip at dumaranas sa matinding depresyon. Nasa kustodiya na ngayon ng pulisya ang suspect na agad din namang naaresto matapos itong maabutang nakaupo sa hagdan ng kanilang bahay matapos ang krimen. Tostado ang 4 na magkakapatid matapos pagsasaksakin muna at saka sinunog ng kanilang sariling ina. Ang mga bata pong ito magkakapatid ay sina Carol, 9 na taong gulang, si Seth 7 anyos, si Zane 3 taong gulang at saka si York 1 taong gulang pa lamang. Linggo na madaling araw nang mapansin ng kanilang mga kapitbahay na nagliliyab ang inuupahang 2 palapag na apartment ng pamilya Darlucio. Nang kanilang respondihan, wala nang buhay ang mga paslit habang ang ginang naman ay tulala sa tabi. Hinihinalang sinaksak muna nito ang mga bata bago ito sinunog. Base na rin po sa investigasyon ng Bulacan PNP. Wala noon sa bahay ang ama ng mga biktima na sinasabing pumunta naman sa palengke. Labis ang pagdadalamhati ng mga kapitbahay sa sinapit ng mga paslit sa kamay ng kanilang sariling ina. Kwento pa ni Aling Maricel Benyosa sa RMN. Hindi nila namalayan na may nangyayari ng kababalaghan sa itaas po ng apartment kung saan nakatira ang mag-anak. At talaga namin naramdaman na may nangyari sa taas. Nung gabing nangyari yun, ginising kami ng guardia dyan sa harap. Sabi may tunog sa taas. Maya-maya may narinig ako na patay na daw yung mga bata. Kaya doon parang hinimatay din ako yung mga bata kasi yung iniisip ko. Sabi ko, baka pinatay. Yun lang ang napaisip ko. Baka na pinatay bago sinunog, pinadya. Kasi yung nanay, sabi nila, dyan na lang, nakaupo. Tinanong nila yung nanay ko, nasaan yung mga bata? Andun, patay na. Sabi ganun. Sa ngayon po ay nakaburol na sa kanilang bahay ang malabi ng mga batang biktima. Samantala tumanggi muna magpa-interview sa media ang ama ng mga bata at humingi muna ng pribadong oras sa kanilang pagdadalamhati. Senate hearing sa PDAF scam dapat ipagpatuloy kahit break ang Kongreso. Sama natin sa Balita Live si Grace Mariano. RMN Report. Hinikayat ni Senate Majority Leader Alan Peter Cayetano ang Senate Blue Ribbon Committee na ipagpatuloy ang pagdinig sa pork barrel scam kahit nakabakasyon ang kanilang sesyon. Paliwanag ni Cayetano hindi sila magiging patas sa publiko at pati na rin doon sa mga isinasangkot sa pork barrel scam kung matagal na mabibitin ang pagdinig. Naka-Lenten break na ngayon ang Kongreso at babalik ang session sa Mayo 5. Pero base naman sa Senate rules ng Senado, kahit nakabakasyon, pwede namang magsagawa ng pagdinig ang bawat komite. Hinggil dito, iminungkahi din ni Cayetano sa Blue Ribbon Committee na sa muling pagsasagawa ng pagdinig ay imbitahan na rin sina Senators Jingoy Estrada, Juan Ponce Enrile at Ramon Bong Revilla ang kanilang mga kasamahan na nasasangkot sa kontrobersiya. Samantala ngayon naman, sinimulan na ng Senate Committee on Finance ang pagdinig sa panukalang batas na target higpitan ang pagbibigay ng pondo ng gobyerno sa mga non-government organizations o NGO. Ang panukala ay nag-ugat sa pork barrel scam kung saan sinasabing inilihis sa mga bogus NGO ni Janet Lim Napoles ang PDAF ng ilang mga senador at kongresista. Kabilang din sa panukala ang panukalang batas ni Senator Miriam Defensor Santiago na mag-uubliga naman sa full financial disclosure ng lahat ng entities at organizations na tumatanggap ng government funds. Kasama mo sa Senado, Mariano, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Malacanang nag-aabang din sa 2 NBI officials na konektado umano kay Napoles. Sama natin sa Balita Live, Teo de Guzman. RMN Report. Inihayag ng Palasyo ng Malacanang na maging sila ay naabangan din kung sino ang 2 opisyal ng National Bureau of Investigation na umano'y konektado kay Janet Lim Napoles. Ayon kay Presidential Communications Operations Secretary Sandy Coloma, nag-aabang lang sila na lumabas ang pangalan ng 2 NBI officials na nagbigay ng tip umano kay Napoles kaya ito hindi agad na-aresto ng mga otoridad. Sinabi ni Coloma na kung sapat ang ebidensya na ibubulgan nila dating NBI Deputy Director Reynaldo Esmeralda at Ruel Lasala ay dapat mapanagot ang mga ibubulgan ng mga ito. Matatandaan
na ang dalawang sinibak na opisyal ng NBI ang nagbantang ibubulgar ang dalawang NBI officials na konektado kay Napoles na malapit umano kay Justice Secretary Laila de Lima. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Deo de Guzman, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. AFP Western Visayas Command dumepensa sa aligasyong mga sundalong pumatay sa dating NPA leader. Kasama natin sa Balita Live, Rhea Mamogay. RMN Report. Hinamon ng Armed Forces of the Philippines sa Western Visayas ang grupong karapatan ay napatunayan ito ang mga akusasyon na ang mga sundalo ang nasa likod ng pagpatay kay Romeo Capalla, isang dating leader ng Corazon Chiva Waling-Waling Command ng UP Youth Army. Ayon kay Major Ray Changson, ang tagapagsalita ng 3rd Infantry Divisions ng Philippine Army, nagbukas sila sa anumang investigasyon para patunayan na mali ang mga paratang ng grupong karapatan. Kahit pa ng AFP na ang nasabing pagpatay at ay karumal-dumal at ang mga gantong gawain ay hindi kinukonsente ng pagpapagawa ng AFP. Dagdag pa ng AFP Western Visayas na sinusunod ng mga sundalo ang batas at iginagalang ang karapatang pantawat at mapapatunayan ito sa record ng Commission on Human Rights sa Region 6. Kaugnay nito pinundina ng Armed Forces of the Philippines ang pagpatay kay Capalla noong Sabado. Si Romeo Capalla na kapatid ni Davao Archbishop Fernando Capalla Jr. ay binaril at napatay sa Oton, Iloilo. Kasama mo sa Campo Aguinaldo, Rhea Mamogay, Tatak RMN. RMN News. Mamamahagi po ng libreng biik ang National Tobacco Administration sa tulong ng Agri-Pinoy Program sa bayan ng Narbacan, Ilocos Sur. Ayon kay Administrator Edgardo Zaragoza, dayon nila na dagdagan ang kita ng mga nagtatanim ng tabakong Virginia sa pamamagitan ng Hog Fattening Program. Sa pamamagitan ng program, magbibigay ng NTA ng alagaan biik na siya rin bibilhin nila para gawing processed meat gaya na longganisa, tosino, tapa, barbecue, bagnet at ham. Ang mga produkto ito ay nagutom ako bigla. Pinagbibili ho ng planta sa mga supermarket, food terminal at government offices sa Ilocos, lalo na rin dito sa Metro Manila at iba pang lalawigan. RMN News Abroad. Hindi kinikilala ng international community ang resulta ng halalan sa Crimea Peninsula ng Ukraine. Matatandaang sa isinagawang referendum, nasa 95% ng mga mamamayan ang bumoto pabor sa pag-sanib sa Russia o pag-anib sa Russia. Ang kay White House spokesman Jay Carney, paglabag sa international law ang referendum sa Crimea at tinakot lang ng Russian forces na may control sa rehiyon ng mga tao para bumoto. Mapanganib, anila at magdudulot lamang ng gulo ang ginawa ng Russia. Sa ngayon ay inihanda na ng Estados Unidos ang karagdagang sanction laban sa Moscow. Magpupulong ngayong araw ang mga European country o European Union ministers para sa sanction na ipapataw laban sa Russia. Live tayo makasama mula po sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Iyon narinig ang numero ng RMN News Nationwide. Lunes ng tanghali, March 17, 2014. Pwede panoorin ang naging pagbabalita namin ngayong alas 12 ng tanghali sa YouTube. I-type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you, Lord. Muli po tayo nagkasama-sama. Salamat din ho sa inyong naging panahon sa amin. Kasama nyo sa serbisyo publiko, ako si Buddy Oberas. At Weng de la Peña. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. RMN. Radyo mo, nationwide. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Alas 12:19. Tatak RMN. Ang balita.